Okay, Gilbers. So, part 4 ata tayo ng ating negosyong 30,000 na pampamilya. Okay, so nag-start na tayo. Namili tayo ng paninda sa Divisoria. Nag-pricing na tayo. Then, yung space, sinayos na natin. Nandun yun sa sari-sari store ni Aling Tisay. Ngayon, ang pag-usapan natin, o yung gagawin natin ngayon, dagdag paninda. So, saan nga ba tayo hanap ng pandagdag ng paninda natin sa retailing store or general merchandise? Kagaya kasi kami sa Divisoria pa yun nanggaling, so masyadong costly kung magda-drive na naman ako or magbabayad pala kami ng driver, gas, and other expenses. So ang gawin natin, maghanap tayo sa malapit na lugar sa atin. Pwedeng akyat tayo sa city o kaya sa malapit na province or may malaking store na pwede nating dalhin sa barangay natin. Kaya dito, titingin tayo. Isang malaking store ito sa Orani. So, tingnan natin kung meron tayong mabiling pandagdag. Kaya, tara, let's go, let's go! Alright, Gilbers. So, galing na tayo sa loob. Now, ito yung nangyari. So, dapat talaga bibili tayo doon ng mga pandagdag paninda natin habang hindi tayo nakakaluwas. Kaya lang, when we check the price, ano, Aling Tisay? Medyo malaki yung difference niya daw. Malaki yung difference sa price sa Manila kaysa dito, no? So, ibig sabihin kasi, masyadong tataas ang presyo mo para bilhin ng mga kapitbahay nyo. So, pwede naman yon kung, for example, kung makakita ka talagang malilit na items, tingin mo talagang needs ng mga kapitbahay mo, pwede kang bumili. Pero, mababa na lang yung tinatawag nating profit margin. Okay? Kahit i-compute mo, Dok, yung ano yung expenses mo sa gagamitin mo sa pagluwas, tsaka yung dito, yung magagastos mo, syempre, di ba, mag-travel ka, ano pa rin? Lamang pa din yung Manila. Okay, so lamang pa din yung pagluwas. So, Gilbers, siguro kung merong mga malalaking stores na kagaya nito, magtingin ka, kahit siguro 3, mag-survey ka. For sure naman, may magkakaiba ng price yung mga ganyan. So, punta ka pa rin dun sa pinakamababa. That's first. Pumili ka ng pinakamababang presyo sa 3 malalaking stores or bagsakan or kung ano man ang tawag dyan sa lugar nyo. And second, mag-compute ka ng expenses mo. What if kung luluwas ka? So, magkano yung gagastusin mo doon compared dito sa presyo ng mabibili mo dito sa barangay nyo or sa lugar nyo. Kung mas makakatipid pa rin, kung bibili ka na lang sa lugar nyo, edi doon ka na lang bumili. Pero kung mas makakatipid, kung luluwas ka, lumuwas ka na. Ngayon, kasi sabi ko nga, pag tayo nagdinegosyo, talagang mapapagod tayo, mapupuyat tayo. Ganun talagang nagdinegosyo. Tsaka papawisan-pawisan tayo. Kaya nga, bawal maarte pag nagnegosyo ka. But anyway, so ngayon, hindi tayo nakabili kasi nagdesisyon kami na sa lumuwas na lang ulit. Pero meron naman tayo dito mga nakita mga tips. So sa mga nagbebenta ng mga retail or mga pambahay na produkto, maganda talaga na bundle pag samasamahin mo. Bawa 3 items, kanya may nakita tayo lalagyanan ng maduming damit, tabo, and hanger. So pwede mong pagsamasamahin yon sa mababang halaga. Ang additional tip lang, pwede mo din ilagay kahit sa papel lang, makatipid ka ng 50 pesos. Ganon. So, pag binili mo yung 3 na yon, 3 bagay, nakatipid ka ng 30 pesos or 50 pesos, kailangan lang malaman nung buyer na nakatipid siya. Okay? So, malaga yung pagbabundle, pag nagbebenta tayo, nabibili na rin kasi yung mga item na slow moving. And syempre, mas malaki yung profit natin kasi kumikita ka sa 3 items. Okay? So, yan ang tip natin ngayon sa mga gustong magdagdag ng paninda sa retailing. So, Gilbers, again, announcement natin sa Aling Tisay Sari-Sari. Kung gusto mong maging reseller na mga RTW, mag-PM ka lang sa aking personal FB. Welcome po lahat ng reseller sa iba't ibang bahagi o province dito sa ating bansa. Let's go! Let's go!